Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, malaki ba ang chance ni Vice President Sara Duterte Carpio na maging Pangulo sa darating na 2028 election? Marami pong nagsasabi na nangunguna siya sa survey, pero sa tingin niyo guys, malaki ba ang chance niyang manalo? Before tayo guys pumunta dyan, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Alam natin ngayon, si Vice President Sara Duterte Carpio ay naharap sa maraming reklamo, kaso dala na dito ang impeachment trial. Tanong ng nakakarami, malaki ba ang chance niya manalo sa darating na 2028 national election bilang Pangulo ng Pilipinas? At kung sakali na hindi siya manalo, ano ba ang hadlang sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas? Yun po ang ating tatalakayin sa video na ito. Sa ngayon, mataas ang posibilidad na tumakbo si Vice President Sara Duterte Carpio para sa pagkapangulo sa 2028. Ngunit maraming variable ang pwedeng makapekto sa kanyang landas. Ano ba ang sinasabi ng mga survey? Even though guys, ang survey guys, hindi naman ito 100% na mangyayari, no? Ayon sa WR numero noong February 2025, 29% ng mga Pilipino ang pinili sa kanya kung eleksyon na pinakamataas na kumpara kay Tulfo, 19% kay Robredo, 12%. Okay, may advantage po siya, no? Ayon sa Pulse Asia, sa survey ng March 2024 at Ocolom, Hunyo 2024 surveys, kahit ilang beses nagpalit ng posisyon si Sara at Rafi Tulfo, nangungulasan nasa 34 to 35% na range. Sa Tangerine, Mayo 2025 survey, 29% para kay Sara at 21% para kay Robredo. Konklusyon sa poll survey, mataas ang suporta ni Sara, palagian siyang nangunguna o nasa top tier ng mga potensyal na kandidato. Ano ba ang mahadlang sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte Carpio? Una-una guys, impeachment trial. Kasalukuyan dumadaan sa Senado dahil sa akusasyong misuse ng pondo at planong assassinate kay Marcos at iba pa. Kung mapatunayan guilty, nakatakdang i-remove sa pwesto at maban na habang buhay si Vice President Sara Duterte Carpio mula sa public office. Kinakailangan ng 2/3 or 16 na senador ang conviction. Ikalawa, political dynamics. Ang dating alyansa ni Sara at Marcos camp ay humina pero may posibilidad na reconciliation ayon kay Pangulong Marcos. Nag-gain ng mga alay sa Senado ang pamilya Duterte sa midterm na tutulong sakaling kailanganin sa impeachment defense. Pangatlong dahilan, personal at strategic decisions. Si Sara mismo ang nagsabi na too early pa mapag-usapan ang 2028 at magdidesisyon daw siya sa late 2026 kung tatakbo ba talaga. Sino ang mga kakompetensya? Kasama sa ibang prominenteng posibilidad kandidato si Rafi Tulfo, kasalukuyang second placer sa polls, Leni Robredo, Amy Marcos at iba pang opposition or independent figure. Sa tanong kung malaki ba ang kanyang chance ni Vice President Sara Duterte Carpio maging Pangulo, ang sagot guys ay oo. Kung makasurvive siya sa impeachment at patuloy ang pagtaas ng poll numbers, malaki ang tsansang manalo, ngunit dapat harapin ng kanyang kampo legal risk. Nasa Senado ang mga kaso maaring makapagbago sa terms and hatol, political climate, depende sa pag-align ng partido at suporta, personal timing. 2026 pa niya balak magdesisyon kung tatakbo o hindi. Sa kasalukuyan, malaki ang chance ni Vice President Sara Duterte Carpio na tumakbo at maging frontliner sa 2028 national elections. Guys,
Pero ang pagiging pinarusahan ang impeachment, pati na rin ang internal and external dynamics. Ang pinakamalaking hadlang, pero malapit na siya magdesisyon sa kaapat na quarter sa 2026. So, yun lang po guys, no? Ang masasabi ko, malaking chance, no, na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte Carpio, especially malampasan niya ang impeachment. So, sana po may natutunan po kayo sa ating video. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo guys. Ingat palagi. Ito naman po ang kaibigan si G. Pomperada from Bacolod City. Paalam guys. Love you all.